What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagbabalik. And today, tayo nagluto ng isang Singaporean recipe or dish. Ito yung tinatawag nilang Hainanese chicken with rice. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking pinasimpleng step-by-step procedure at recipe kung paano ko naluto ito. So paano mga repa? Tara samahan nyo muli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Okay, simulan na natin ang pagluto ng ating Hainanese chicken with rice. So ito yung aking mga ingredients na gagamitin dito. Meron tayo ditong bawang, isang bowl. Tapos meron tayo ditong onion leeks. Yung isa, iniwan natin na maliliit. Yung isa naman, tig 2 inches. Tapos gumamit din tayo dito ng luya. So ganito lang kasimple lutuin itong Hainanese chicken. Ang talagang malalasahan natin sa recipe ito ay yung lasa ng ating luya at saka ng ating onion leeks. Tapos ito, bumili ako ng 3 pirasong quarter legs. Meaning sa combination of leg and thigh. Ngayon, tinitrim natin or kinugupit natin yung excess fats niya. At saka yung chicken ass, saka yung mga unnecessary dyan na parang ma-oily. Tapos ito, ating itong papahiran ng asin at ating itong huhugasan. So, both sides ng ating chicken ay kailangan nating masahihin ng ating asin para in a way ma-exfoliate natin yung skin niya at mawala yung mga unnecessary na elements sa ating chicken. Now, yung ating chickens, yung ating mga chicken fats or yung chicken ass, later on, gagamitin natin yan sa pagluto natin ng Hainanese na rice. So, yan kasi sobrang flavorful yan. Diba sa mga mang-inasal, meron tayong chicken oil. Usually, ini-extract natin yan gamit itong mga excess na skin fats ng ating chicken. So, yan nanggagaling yung ating chicken oil. So, ito yung hiniwa nating maliliit na onion leeks or scallions sa iba. Tapos, ito, lalagyan natin to ng ginger. Ang gagawin kasi natin dito ay yung ginger sauce. Masasabi ko sa inyo, simpleng recipe to pero pagkalinamnam at pagkasarap. So, ating itong didikdikin. So, kung wala kayong pangdikdik, wala kayong mortar and pestle, you can use your food processor. Tapos, tinimpla ko siya ng half teaspoon na rock salt. So, depende sa inyo yan sa capacity nyo sa alat. So, ayan, yan lang ang aking nilagay dyan. So, pagka ating itong nadikdik na, ating itong nalagyan ng kumukulong canola oil. So, ayan. Ito yung tinatawag natin ginger oil, mga kaibigan. Tapos yan, dadagdagan ko yan, hindi lang nakuha sa video, nilagyan ko rin siya ng chicken broth, yung pinagpakuluan. Tapos naglagay tayo dito ng sesame oil, siguro mga 1/2 tablespoon. Tapos yan, dadagdagan mo to ng yung pinagpakuluan natin ng manok, napaka-flavorful nitong ginger sauce, mga kaibigan. So ito naman, ipiprepare naman natin yung next na sauce natin dito. Ang tinatawag ito yung tinatawag natin, ginamitan ko kasi ito ng oyster sauce. Usually, gagamitin mo dyan yung soy sauce. So, ito, nagsutay ako dito ng minced garlic and ginger. Huwag natin antayin maging golden brown. Tapos, sinalinan ko siya ng oyster sauce. So, ginamitan ko siya, mga kaibigan, ng canola oil. Kasi ito, nilagay natin siya siguro ng mga 2 to 3 tablespoon na oyster sauce. Ginamit ko itong oyster sauce kasi mas manamis-namis siya compared to using yung soy sauce na maalat. Tapos ito, hahaluan ko rin siya ng pinagpakuluan natin ng ating manok. So ito ay talagang malasang-malasa to kasi pinakuluan natin yung ating manok sa mahinang apoy. Kaya talaga yung katas ng ating chicken ay talagang lumabas. Tapos tinulungan pa siya through the help of using ginger and also the onion leeks. So ito yung next na sauce natin. Now yung pangatlong sauce, since hindi ako makapagawa dito ng chili sauce sa bahay, pwede naman kayo bumili siguro ng ng chili garlic oil. Maraming mabibili niyan sa grocery store or try to check in other YouTube videos how to use chili garlic oil or chili oil. Tapos ito na yung last, isang step natin dito, atin ng ipopoach or pakukuluan sa mahinang apoy yung ating chicken. So gumamit ako dito ng onion leeks, ng ginger, ng garlic, tapos nilagyan natin siya ng isang 1 chicken nor cube para makuha natin yung umami taste at ito, pamintang buo. So, pakukuluan natin ito sa mahinang apoy. In that way, talagang maluluto natin na hindi madudurog yung ating balat ng ating chicken at talagang mapapalabas natin yung flavor ng ating chicken. So, ito yung ating quarter leg na ating pinahinang kanina ng rock salt at ating itong hinugasan. So, ayan.
Now, pinakuluan ko to ng sa loob ng mga 40 minutes sa mahinang apoy. Ngayon, kung gagamit kayo, pwede kayong gumamit dito ng isang buong chicken. Nasa sa inyo yan kung anong available sa inyong area. Now, sa ganitong step, dito ko na-discover, mas masarap pala magluto ng ganitong method or technique. Lalo na siguro kung magluluto tayo ng tinola or mga arroz caldo, mas maganda para makuha natin yung flavor. Pakuluan lang natin sa mahinang apoy yung ating manok. Tinatawag nila to poaching. So, medyo pinapaliguan natin siya yan. Makapapansin nyo yung tubig na ginagamit ko dito. Hindi talaga kumukulo. Kasi ginamitan ko siya ng mahinang apoy. So, it took me probably 40 to 50 minutes bago ko siya talaga maluto na maayos. Ngayon, para ma-notice yun na luto ng inyong chicken, mapapansin niyo yan sa part ng in-between ng leg and thigh. Ayan, so that's why ang pakuluan nito is really 40 to 50 minutes sa mahinang apoy. So ito, after natin siyang hinango, set aside natin siya hanggang sa lumamig. Tapos papahira natin siya ng sesame oil. Sa sesame oil natin, ang nagagawa nito ay nag-add siya ng flavor and at the same time, gumaganda yung texture ng ating chicken, hindi siya mukhang tuyot. So, ito na yung chicken natin, tapos na tayo dito. So, final step na tayo, ang gagawin natin ay yung ating Hainanese chicken rice. So, meron akong canola oil dito. Ito, nag-decide ako hindi gamitin yung chicken skin kasi masyado na siyang mamantika. Ipapakain ko siya sa pamilya ko So, ito, ginamitan ko lang to ng nag-isa tayo dito ng ating garlic tsaka ng ginger. So hindi natin to gagawing golden brown kasi ang gagawin natin dito, magsasaing tayo dito ng ating bigas. Ngayon yung bigas na gamit ko dito ordinary lang kung ano lang meron ako sa bahay. So ito aking muna itong hinugasan, binanlawan, tapos ito ating itong gigisahin. Ayan mga kaibigan. So usually yung iba ginagamitan ng jasmine rice. So ako kung ano lang meron kayo, Dinorado, wagwag, NFA rice. Okay lang yan mga kaibigan. Kusang kayo nasanay. Tapos ito, yung yung usual na pagsasayang without using rice cooker. So, ang gagamitin natin kasi ditong broth, hindi tubig. Kundi yung pinagpakuluan natin ng chicken. Kaya masasabi ko sa'yo, napaka-flavorful nito mga kaibigan. Parang ka kumain ng tinola. Pero only difference here is that yung sabaw ay nakakapit na mismo dun sa ating bigas. Ngayon, sa paggawa nitong Hainanese rice, so usual na way lang natin na pagsaing mga kaibigan. The only difference lang naman nag-isa tayo dito at ginamitan natin siya ng chicken broth. So ganito lang kasimple yan. So medyo hinakapa ko to kasi usually rice cooker ang gamit ko. Pero since ginawa ko to, kaya mano-mano kong sinasaing yung ating bigas. So pagka medyo parang hilaw pa, dagdagan nyo lang siya ng broth. Sa mahinang apoy lang, from time to time, double check nyo lang para di masunog yung ilalim. So ayan, almost done na tayo sa pagluto dito. So ito na yung tinatawag natin dito Hainanese chicken rice mga kaibigan. Okay, tapos na tayo magluto ng ating Hainanese chicken with rice. So naway meron kayong bagong recipe na maiihain para sa inyong mga mahal sa buhay. So sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman po kayo mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. And shoutout nga pala sa aking kaibigang si Jerry Ann Santos na nasa Amerika. Uy, salamat sa iyong panonood ng aking mga videos. See you soon. So maraming salamat mga repa. Thank you and have a good day.